Sa Maynila, kilala si Ethan Vergara bilang isa sa pinakabatang negosyanteng bilyonaryo. Sa edad na 30, hawak niya ang isang malaking kumpanya sa real estate na paborito ng mga mamumuhunan. Lahat ng bagay sa buhay niya ay planado, mabilis at laging abala. Ngunit sa likod ng marangyang bahay, mamahaling sasakyan at mga taong laging bumubunyi sa tuwing dumadaan siya, may kakaibang katahimikan sa loob niya. Madalas siyang nakatiig sa malalawak na bintana ng opisina habang pinapanood ang mga taong nagmamadali sa kalsada. Iniisip kung saan kaya siya nagkamali at bakit tila wala ng saya ang bawat tagumpay. Isang gabi ng Sabado, pagkatapos ng isang event kung saan siya ginawaran bilang Entrepreneur of the Year, hindi siya dumiretso sa bahay. Sa halip, nagmaneho siya palabas ng syudad. Walang direksyon, walang destinasyon. Nais lang niyang maramdaman ang hangin, makalayo sa ingay ng syudad. Habang binabaybay niya ang madilim na daan papuntang probinsya, abala siya sa pag-iisip ng mga bagay na matagal na niyang tinatago. Ang pagod, ang pagkalito, at ang pakiramdam na parabang wala ng saysay ang lahat ng ito. Habang patuloy siyang nagmamaneho sa maulang kalsada, biglang may lumitaw na ilaw ng flashlight sa gilid ng daan. Bago pa man siya makapreno, narinig niya ang malakas na kalabog. Nasagi niya ang tricycle ng isang matandang madre. Mabilis siyang bumaba, kabado, at nanginginig ang kamay. "Diyos ko, ayos lang po ba kayo?" sabi niya habang tinutulungan ang matanda. Bumagsak ang ilang kahon ng mga donasyon. May mga delata, tinapay, at ilang gamot. Sa kabila ng pagkabigla, ngumiti ang madre. "Ayos lang, iho. Medyo nadulas lang siguro ako sa ulan." Laking hiya ni Ethan. Pilit niyang pinulot ang mga gamit habang patuloy sa paghingi ng tawad. "Ako po ang may kasalanan. Pakiusap, hayaan niyo po akong ihatid kayo sa kung saan man kayo pupunta." Sa una ay tumanggi ang madre, ngunit nang makita niyang hindi titigil si Ethan, pumayag din ito. Habang nasa biyahe, napansin niya ang simpleng pananamit ng matanda, ang maamong mukha nito at ang kapayapaang tila matagal na niyang hindi nararanasan. "Sa kumbento lang, iho, sa dulo ng kalsadang ito," mahinahong sabi ng madre. Pagdating nila sa kumbento, ipinakilala ng matanda si Ethan bilang taong nakabangga sa kanya, ngunit tumulong din. Nagpasalamat ang mga madre at inimbitahan siyang pumasok para makapagpahinga saglit dahil malakas pa rin ang ulan. Doon unan nasilayan ni Ethan ang loob ng kumbento. Puting pader, maayos na hardin, at mga babaeng abala sa pagtahi at pag-abayos ng donasyon. Tahimik, ngunit ramdam ang kabutihan at disiplina ng bawat isa. Habang nakaupo sa maliit na mesa, nagdala ng tsaa ang isang batang madre. "Salamat po sa tulong ninyo sa aming Mother Agnes," mahinahon niyang wika. Tumango si Ethan at ngumiti. "Wala pong anuman, ako po dapat ang magpasalamat. Natutunan kong may mga taong nagsasakripisyo para sa iba." Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang payapa ang kanyang puso. Ang batang madre ay ipinakilala bilang Sister Marian. Mahinahon ang kanyang kilos at sa bawat salitang binibitawan, tila may lambing at kababa ang loob. Sa pag-uusap nila, nalaman ni Ethan na ang kumbento ay tumutulong sa mga batang ulila at may sakit. Nakatutok sila sa pagbibigay ng edukasyon at pansamantalang tirahan sa mga nangangailangan. Habang pinakikinggan niya ito, napaisip siya kung gaano kaliit ang kanyang mga naibibigay sa kabila ng laki ng kanyang yaman. Nang humupa ang ulan, nagpaalam na siya. "Salamat po sa pagtanggap ninyo. Pasensya na ulit sa nangyari." Ngumiti si Mother Agnes. "Walang problema, hiho. Siguro ay may dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Minsan, pinapadpad tayo ng Diyos sa lugar na hindi natin inaasahan para lang makakita ng liwanag." Hindi agad nakasagot si Ethan. Tila may kakaibang bigat at ginhawang sabay niyang naramdaman sa mga salitang iyon.
pagbalik niya sa syudad, hindi mawawala sa isip niya ang kumbento. Sa gitna ng mga pulong at tawag, paulit-ulit niyang naiisip ang mga ngiti ng mga madre at ang katahimikan ng paligid. Habang nakaupo sa kanyang opisina, napansin niyang may ilang litrato ng bagong proyekto, mga gusali, hotel at resort. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang nakapagbigay sa kanya ng ganong kapayapaan. Kinagabihan, habang nakatingin siya sa city lights mula sa teras, muling bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng matandang madre. May dahilan kung bakit tayo nagtatagpo. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may kulang na dapat niyang balikan. Hindi dahil sa aksidenteng naganap, kundi dahil may bahaging ng sarili niya na tila naiwan sa kumbento. Isang bahagi na matagal nang naghahanap ng katahimikan at tunay na dahilan para mabuhay. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng syudad, nagpasya siyang muling bumalik sa lugar na iyon. Hindi bilang bilyonaryong negosyante, kundi bilang isang simpleng taong gustong matutong maramdaman muli kung ano ang tunay na kabutihan. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na mapakali si Ethan. Kahit anong gawin niya sa opisina, hindi mawala sa isip niya ang kumbento sa paanan ng bundok. Parang may tinig na paulit-ulit na bumubulong sa isip niya na kailangan niyang bumalik. Sa gitna ng mga pulong at tawag, madalas siyang natitigilan. Iniisip kung kamusta na kaya ang mga madre. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang hatak ng lugar na iyon sa kanya. Marahil dahil sa kapayapaang naramdaman niya roon, o baka dahil sa batang madre na si Sister Mariane. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay naiiba sa lahat ng babaeng nakilala niya noon. Isang linggo ng umaga, nagpasya siyang bumiyahe muli papunta sa kumbento. Wala siyang sinabihan, ni hindi niya dala ang kanyang driver. Siya mismo ang nagmaneho, dala ang ilang kahon ng grocery at gamot. Pagdating niya sa maliit na arko ng kumbento, bumungad sa kanya ang tanawin ng mga madre na nag-aayos ng mga halaman at ilang batang naglalaro sa gilid ng bakuran. Huminto siya sa tapat ng gate at bago pa man siya makababa, may batang sumigaw ng si Kuya Ethan sabay turo sa kanya. Nagulat siya, naaalala pala siya ng mga bata. Lumabas si Sister Mary Ann, suot pa rin ang kanyang puting belo at may hawak na timba ng tubig. Saglit silang nagkatitigan, parehong nagulat ngunit tila may kasamang tuwa sa kanilang mga mata. Ikaw pala yan, Mr. Vergara. Mahina nitong sabi habang lumalapit. Hindi ko akalaing babalik ka pa. Mumiti si Ethan. Hindi ko rin akalaing mamimiss ko itong lugar na to. Sagot niya. Nagpasya akong magdala ng ilang gamit. Wala namang masama, di ba? Saglit siyang tiningnan ni Sister Mary Ann bago ngumiti. Kung galing sa puso, wala, sagot nito. Habang nag-aayos sila ng mga kahon, napansin ni Ethan kung gaano kasimple ang buhay sa kumbento. Walang cellphone na nagri-ring, walang mga taong nagmamadali. Ang tanging ingay ay ang kaluskos ng dahon at halakhakan ng mga bata. Ipinakita ni Sister Marian sa kanyang paligid. Ang maliit na kapilya, ang hardin ng gulay at ang lumang gusali kung saan tinutuluyan ang mga ulila. Dito kami araw-araw, wika nito habang nilalakad nila ang bakuran. Minsan mahirap pero masaya. Kasi kahit pagod, alam mong may silbi ang ginagawa mo. Habang nakikinig siya, napaisip si Ethan sa sarili. Sa lungsod, araw-araw siyang abala sa pagpapalago ng negosyo. Pero dito, ang mga tao abala sa pagtulong. Wala silang inaasahang balik. Wala silang pakialam sa kita. Napansin niyang madalas ngumiti si Sister Marian kahit sa gitna ng pagod. Ang mga mata nito ay kalmado. At sa tuwing tumatawa ito, tila may liwanag na bumabalot sa buong lugar. Sa loob-loob niya napangiti rin siya. Bihira siyang makaramdam ng ganitong ginhawa. Maya-maya, tinawag sila ni Mother Agnes para magmerienda. Sa simpleng mesa sa kusina, nagsalo sila ng tinapay at kape. Maraming salamat sa tulong mo, iho, sabi ng matanda. Madalas na may bumibisita dito na galing sa syudad. Tumango si Ethan. Sa totoo lang po, gusto ko lang makita ulit ang lugar. Parang may kapayapaang hinahanap ako
na dito ko lang nakita. Nagkatinginan ang mga madre at napangiti. Baka tinatawag ka lang ng katahimikan, sagot ni Mother Agnes. Minsan, kahit ang pinakamayaman, kailangan ding magpahinga ang kaluluwa. Pagtatapos kumain, nagboluntaryo si Ethan na tumulong maglinis ng bakuran. Tinawanan siya ni Sister Marian. Sigurado ka bang marunong ka magwalis ng dahon? Biro nito. Marunong naman siguro ako kahit papaano. Tugon niya, sabay kuha ng walis tingting. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ethan ang sarili na naglilinis, pinagpapawisan at natatawa. Ang mga bata ay nagtutulungan at paminsan-minsan ay ginagaya siya, sabay sigaw na, "Si Kuya Ethan, marunong pala." Napailing na lang si Sister Marian pero halatang natutuwa rin. Nang matapos sila, naupo sila sa lilim ng punong mangga. Tahimik lang silang dalawa. Pinagmamasdan ang langit na unti-unting nagiging kahel habang lumulubog ang araw. Bihira akong mapakali sa ganitong lugar, sabi ni Ethan habang nakatingin sa langit. Pero dito, parang gusto kong tumigil sandali. Saglit siyang tiningnan ni Sister Marian. Baka kasi hindi mo kailangan ng isa pang proyekto. Baka kailangan mo lang ng kapahingahan, napangiti si Ethan sa sinabi niya. Siguro nga, pero nakakatawa lang. Hindi ko alam kung bakit mas masarap makausap ang isang madre kaysa sa mga negosyante kong kaibigan. Tumawa si Sister Marian. Siguro kasi hindi ako makikipag-negotiate. Hindi mo ako tayang suyuin ng pera. Pareho silang natawa, ngunit sa loob ni Ethan, may kakaibang damdamin na unti-unting umuusbong. Hindi iyon basta paghanga lang. Para bang may bagay sa ngiti ni Sister Marian na nagbibigay sa kanya ng liwanag na matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang banda, alam niyang hindi niya dapat hayaang madala siya sa ganitong pakiramdam. Ang babae sa harap niya ay isang madre at siya ay isang taong sanay makuha ang gusto. Ngunit ngayong gabi, unang beses niyang naramdaman na may bagay siyang hindi dapat angkinin, isang damdamin na dapat igalang. Pag-alis niya sa kumbento kinagabihan, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Pero sa bawat kimbot ng sasakyan niya pababa ng bundok, dala-dala niya ang alaala ng mga ngiti, ang tamoy ng kape sa kusina, at ang payapang boses ni Sister Marian. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, natulog siyang may ngiti sa labi, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil may natagpuan siyang kapayapaan sa lugar na hindi niya akalaing makapagpapabago sa kanya. Lumipas ang ilang araw wala nang muling makauwi si Ethan, pero hindi pa rin siya mapakali. Parang may kulang sa araw niya tuwing hindi niya nakikita ang kumbento o naririnig man lang ang mahinahong tinig ni Sister Marian. Sa bawat pagpupulong niya sa opisina, sa bawat presentasyon na pinupuri ng mga kasamahan niya, palaging may saglit na katahimikan sa loob niya. Parang habang tumatanggap siya ng papuri, mas lalo niyang nararamdaman na may hinahanap siyang hindi niya mahawakan. Isang umaga, habang tinititigan ang baso ng kape sa mesa, napabuntong hininga siya. Siguro kailangan ko lang ng hangin, bulong niya sa sarili. Ngunit sa totoo lang, alam niyang gusto niya lang bumalik sa lugar kung saan unang beses siyang nakaramdam ng tunay na kapayapaan. Kinabukasan, muli niyang tinahak ang daan papuntang kumbento. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga batang naglalaro sa bakuran. Tumakbo ang ilan at agad siyang nilapitan. "Kuya Ethan, bumalik ka!" sigaw ng isa habang humahawak sa laylayan ng polo niya. Napatawa siya at marahang hinaplos ang buhok ng bata. Sa malayo, nakita niyang si Sister Marian ay abala sa pag-aayos ng mga halaman. Nang mapansin siya ng madre, sandali itong natigilan. Tapos ay ngumiti ng mahinahon. "Akala ko hindi ka nababalik," sabi nito habang nilalapitan siya. "Ni hindi mo kami sinabihan." Mumiti si Ethan. "Hindi ko rin alam na babalik ako. Basta parang kailangan ko lang maramdaman ulit itong lugar." Saglit na natahimik si Sister Marian, saka tumamo. "Maraming trabaho ngayon. May mga bagong batang dumating mula sa shelter sa bayan. Kung gusto mo,
Pwede kang tumulong mag-ayos ng mga kwarto, tumawa si Ethan. Kung hindi lang ako makakasira, bakit hindi? At sa araw na iyon, naging bahagi siya ng mga gawain ng kumbento. Nagpintura ng dingding, nagbuhat ng mga lumang upuan at tumulong mag-ayos ng mga libro sa maliit na silid-aklatan. Habang nagtatrabaho, napansin niyang iba ang pakiramdam niya kapag nariyan si Sister Marian. Hindi ito katulad ng nararamdaman niya noon sa mga babaeng nakakasalamuha sa lungsod. Walang halong pagnanasa, walang layunin, kundi purong paggalang at paghanga. Sa tuwing magsasalita ito, may kakaibang kalmadong bumabalot sa kanya. Minsan, sa gitna ng pagtuturo nito sa mga bata, napapahinto si Ethan at pinagmamasdan lang siya. Iniisip kung paano nagagawa ni Marian na magbigay ng ngiti sa kabila ng pagod. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Nang matapos ang araw, inaya siya ni Mother Agnes na maghapunan kasama nila. Hindi mo na kailangang umalis pa, iho. Wala namang masamang kumain dito, sabi ng matanda. Hindi na siya tumanggi. Sa hapag, nakasama niya ang mga madre at ang ilang batang ulila. Masigla ang usapan, puno ng tawa at walang halong pagmamataas. Nang marinig ng mga bata na dati siyang negosyante sa Maynila, nagsimula silang magtanong. Kuya, marami ka bang kotse? Tanong ng isa. Bakit gusto mo pa rito kung may bahay ka na sa syudad? Tanong naman ng isa pa. Napangiti si Ethan. Marami akong kotse, oo. Pero dito ko lang naramdaman na masarap kumain kahit tinapay lang ang ulam. Nagtawanan ang lahat. Pero si Sister Marian ay napatingin lang sa kanya, tila sinusuri ang bawat salitang binitawan. Pagkatapos kumain, habang nag-aayos sila ng mesa, tinanong nito, hindi ka ba nasasayang sa oras mo rito? Pwede mo namang ipagawa sa iba ang lahat ng ginagawa mo. Umiling si Ethan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag, pero parang dito ako nakakakita ng totoong halaga ng oras. Kapag nasa lungsod ako, laging pera o proyekto ang iniisip ko. Dito kahit pagod ako, parang gumagaan ang dibdib ko. Napangiti si Marian, bahagyang nahihiya. Siguro kasi wala ka nang kailangang patunayan dito. Dito sapat nang tumulong. Sa sandaling iyon, tila tumugil ang lahat para kay Ethan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang aral na matagal na niyang hinahanap. Hindi siya makapagsalita. Sa halip, ngumiti lang siya at tumango. Maraming salamat, sabi niya. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang tinamaan ng sinabi mo. Kinabukasan nagpaalam na siya. Habang naglalakad palabas ng kumbento, bigla siyang tinawag ni Sister Marian. Ethan, napalingon siya. Salamat sa tulong mo kahapon, sabi nito. Hindi madalas na may bumabalik dito para lang tumulong. Sana kung sakali, bumalik ka ulit. Pero hindi dahil kailangan namin, kundi dahil gusto mo. Tumango si Ethan. Babalik ako. Hindi ko pa siguro kayang ipaliwanag kung bakit. Pero babalik ako. Habang nagmamaneho siya paalis, nakaramdam siya ng kakaibang saya. Hindi na iyon kagaya ng saya na dulot ng tagumpay sa negosyo, kundi saya ng taong nakatagpo ng dahilan para muling huminga ng malalim. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang sasakyan, alam niyang hindi na iyon ang huling pagkakataong makikita niya si Sister Marian. Ang mundo niya ay nagsisimula ng magbago mula sa isang bilyonaryong pagod sa buhay tungo sa isang lalaking unti-unting natututo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kapayapaan. Lumipas ang ilang linggo mula ng huling pagbisita ni Ethan sa kumbento. Habang mas lumalalalim ang ugnayan niya sa mga madre, nagsimula ring mapansin ng ibang tao sa paligid ang madalas niyang pagpunta ron. Ang mga gwardya ng kumbento, ang mga batang ulila, maging si Mother Agnes, napansin ang pagdadalas ng pagbisita ng bilyonaryong lalaki. Sa bawat pagdating niya, dala niya ang ngiti, mga gamit para sa mga bata, at kung minsan, mga materyales para sa pagpapaayos ng mga lumang silid. Ngunit sa kabila ng mga kabutihang ginagawa niya,
may mga matang nagsisimulang magtanong. Lalo na nang mapansin nilang madalas siyang nag-uusap ng matagal kay Sister Marian. Isang hapon, habang nag-aayos si Sister Marian ng mga halaman sa hardin, lumapit si Mother Agnes. Tahimik ang matanda, ngunit malalim ang tono ng kanyang boses. "Marian," sabi niya, "napapansin kong madalas kang kausap ni Mr. Vergara." Napayuko si Marian, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkalito. "Oo po, Mother. Madalas po siyang tumulong. Wala naman pong masama roon, hindi po ba?" Tumingin sa kanya ang matanda. "Wala ngang masama sa pagtulong, anak. Pero tandaan mo, may mga bagay na marupok. Ang puso, kahit gaano katatag sa dasal, minsan natutuksong tumibok sa paraang hindi inaasahan." Hindi agad nakasagot si Marian. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Ethan na tila lumalayo ang loob ni Marian. Hindi na ito masyadong nakikipag-usap. Hindi na siya numingiti tulad ng dati. Kapag magkasalubong sila sa bakuran, simpleng tango at mahinang magandang araw na lang ang ibinibigay nito. Naramdaman ni Ethan ang pagbabago. Isang umaga, nadatnan niya itong nagdidilig ng halaman, kaya't nilapitan niya. "Marian," mahinahon niyang wika, "may nasabi ba akong masama? Parang nag-iba ka nitong mga araw." Bahagyang napalingon si Marian, ngunit agad ding umiwas ng tingin. "Wala naman, Ethan. Baka lang masyado tayong nagiging komportable sa isa't isa. At baka hindi na iyon tama." Hindi agad nakasagot si Ethan. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na hangin sa gitna ng araw. "Kung may nagawa akong dahilan para malagay ka sa alanganin, patawarin mo ako," sabi niya. "Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang makatulong." Tumango si Marian, pero ramdam ni Ethan na may dingding na sa pagitan nila. "Alam kong mabuti kang tao," wika ng madre. "Pero kailangan kong maging maingat. Hindi ako pwedeng maging dahilan para pagdudahan ang layunin ng kumbento." Kinagabihan, nagtagal si Marian sa kapilya. Nakaluhod siya sa harap ng krus, mahigpit ang pagkakahawak sa rosaryo. Tahimik niyang inusal ang panalangin, humihingi ng kaliwanagan sa damdamin niyang hindi niya maipaliwanag. "Panginoon," bulong niya, "kung ito'y pagsubok, bigyan mo ako ng lakas na huwag madala. Hindi ko alam kung ito'y pagmamahal o pagkalinga, pero ayokong masira ang panata ko sa inyo." Sa labas ng kapilya, naroon si Ethan, tahimik na nakatingin mula sa malayo. Hindi sinasadyang marinig ang ilang piraso ng kanyang dasal. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi siya dapat manatili roon. Ang bawat hakbang niya patungo sa kumbento ay tila nagdadala rin ng alon ng pagkakagulo sa katahimikan ng lugar. Kinabukasan, hindi nagpakita si Ethan. Wala ring mensahe o tawag. Lumipas ang mga araw at unti-unting napansin ni Marian ang pananahimikan ng paligid. Sa mga oras na dati ay naririnig niya ang boses nitong nag-aalok ng tulong sa mga bata. Tanging tunog ng hangin na lang ang kasama niya. Ngunit sa halip na gumaan ang loob niya, lalo siyang nabahala. Bawat araw na lumilipas, parang may bahaging nawawala sa kanya. Sa tuwing magdidilig siya ng halaman sa umaga, napapatingin siya sa gate. Para bang umaasang may dadaan ulit na puting sasakyan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit ang mga madre, nilapitan siya ni Mother Agnes. "Tahimik ka nitong mga araw, anak," sabi ng matanda. "Hindi ba't dapat ay mas masigla ka ngayong malapit na ang pista?" Pilit siyang ngumiti. "Pagod lang po siguro, Mother." Tiningnan siya nito ng diretsyo. "Alam kong mahirap pigilan ang puso, pero tandaan mo, kung totoo ang damdamin, hindi kailangang itago. Kailangan lang itong ilagay sa tamang lugar." Sa kabilang dako, si Ethan ay nakaupo sa veranda ng kanyang bahay sa syudad. Hawak ang lumang rosaryo na ibinigay sa kanya ng isa sa mga madre. Tahimik siyang nakatingin sa malayong ilaw ng syudad. Ngunit sa isip niya, ang imahe pa rin ni Marian ang laman. Nais niyang bumalik, pero pinili niyang umiwas. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang maging hadlang sa panata ng isang taong iginagalang niya. Lumipas ang ilang linggo na walang komunikasyon. Parehong lumayo sa isa't isa, parehong nagtatago ng damdamin. Ngunit sa katahimikan,
Pareho nilang naramdaman ang parehong bagay, ang bigat ng paglayo at ang pag-asa na muling magkikita sa tamang panahon. Sa isip ni Marian, kung kalooban ng Diyos, magkikita kami ulit, hindi bilang tukso kundi bilang patunay na may mga damdaming pwedeng manatiling dalisay kahit hindi nagtagpo. Samantalang sa puso ni Ethan, buo ang pasya. Kung hindi man ngayon, darating ang araw na babalik siya, hindi bilang bisitang nagdadala ng tulong, kundi bilang taong handang maglingkod ng walang hinihinging kapalit. Makalipas ang halos 1 buwan, tahimik pa rin ang pagitan ni Ethan at ng kumbento. Pilit na ibinalik ni Ethan ang sarili sa dating takbo ng buhay, mga pulong, transaksyon at proyekto. Ngunit kahit anong dami ng ginagawa niya, hindi niya maiwasang maalala ang kumbento, ang mga batang tumatawa at higit sa lahat, ang mga mata ni Sister Marian. Isang gabi, habang binubuksan niya ang telebisyon, tumambad ang balita tungkol sa mga donor ng isang charitable event kung saan lumabas ang pangalan niya. Ngunit sa gitna ng mga papuri, may naramdaman siyang kakaiba. Parang walang halaga ang lahat ng ito kung hindi niya alam kung ano na ang lagay ng kumbento. Kinabukasan, nagpasya siyang magpadala. Ngunit nang hanapin niya si Sister Marian, sinabi ng isang madre na abala ito sa pag-aasikaso ng isang pasyente sa infirmary ng kumbento. Tahimik siyang lumapit sa maliit na silid kung saan naroon ito. Nang sumilip siya sa pinto, nakita niyang nakaupo si Marian sa tabi ng kama ng isang batang babae, marahang pinupunasan ng bimpo ang noo nito. Malambot ang tinig ni Marian habang inaawit ang isang himig ng panalangin. Sa tanawing iyon, nakaramdam si Ethan ng kakaibang respeto. Hindi iyon tulad ng naramdaman niyang paghanga noon, mas malalim, mas totoo. Para bang sa oras na iyon, mas nakita niya kung sino talaga si Sister Marian, isang babaeng hindi lang banal, kundi may pusong kayang magmahal sa tahimik at malinis na paraan. Nang matapos ang pag-aalaga, napansin siya ni Marian sa may pinto. Saglit itong natigilan bago ngumiti. "Ethan," sabi nito, "hindi ko inasahan na makikita kita ulit." "Pasensya na kung biglaan," sagot niya. "Hindi ko naman alam kung tatanggapin pa akong bumalik dito." Lumapit si Marian, dala ang mahinahong ekspresyon. "Wala akong dahilan para hindi ka tanggapin. Ang totoo, maraming natulungan ang kumbento dahil sa mga ipinadala mong gamit. Salamat sa kabutihan mo." Umiling si Ethan. "Hindi mo kailangang magpasalamat. Maliit lang na paraan yon para maibalik ko ang mga natututunan ko dito." Umupo silang dalawa sa hardin kung saan dati sila madalas mag-usap. Malamig ang hangin at ang mga ibon ay marahang umaawit sa paligid. "Alam mo, Marianne," wika ni Ethan, "bago kita nakilala, ang alam ko lang sa buhay ay negosyo. Lahat ng desisyon ko, laging may kapalit, laging may dahilan para kumita. Pero nang makilala kita, parang nabuksan ang isip ko sa ibang klase ng yaman, yung pakiramdam ng kapayapaan." Tahimik lang si Marianne, nakatingin sa mga bulaklak na sumasayaw sa hangin. "Hindi ko alam kung anong isasagot ko diyan," mahinahon nitong sabi. "Pero masaya akong marinig na natagpuan mo ang ganong pakiramdam. Bihira iyon sa mga taong abala sa mundo." Sandali silang natahimik. Ilang ulap ang lumipas sa langit. Napatingin si Marian sa kanya, baka sa mukha ang gulat at pangamba. "Ethan," mahina nitong wika, "alam mong hindi tama ang tanong mo." "Alam ko," sagot ni Ethan, "pero hindi ko mapigilan. Hindi ko naman hinihingi ang sagot ngayon. Gusto ko lang marinig mo, kasi totoo." Tumindig si Marian, marahang huminga ng malalim. "Hindi mo alam kung gaano kabigat para sa akin marinig yan. Bago ako pumasok sa kumbento, dumaan din ako sa mundong puno ng pagkalito, kaya alam ko kung anong klasing damdamin yan. Pero Ethan, kailangan kong panindigan ang panata ko. Ang buhay ko ngayon ay hindi na para sa sarili ko." Hindi na kumibo si Ethan. Ang mamasalitang iyon ay tila pumunit. "Hindi ko intensyong guluhin ang pananampalataya mo. Gusto ko lang maging tapat." Umalis siya sa kumbento ng gabing iyon, mabigat ang dibdib. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng gate, tinawag siya ni Marian.
Ethan, sabi nito, ang totoo hindi ako galit. Ang damdamin ay bahagi ng pagiging tao. Pero may mga bagay na kailangang ituring bilang dasal, hindi bilang hangarin. Kung anuman ang naramdaman mo, ipagdasal mo na lang. Baka balang araw, maintindihan mo kung bakit kailangang hindi tayo magtagpo sa paraang gusto natin. Sa huling pagkakataon, tumango siya, saka lumakad papalayo. Lahat ng madre ay nagpasalamat sa Diyos, ngunit si Marian ay tahimik lang. Sa loob niya may halong saya at lungkot. Masaya siya dahil alam niyang nagbago ang puso ni Ethan, ngunit malungkot dahil alam niyang hindi na muling babalik ang dating mga sandali nilang magkasama. Sa kanyang panalangin, tanging isang linya lang ang naibulong niya. Kung ito ang daan para pareho kaming maging payapa, Panginoon, salamat. At sa kabilang dako, sa mataas na gusali sa lungsod, nakatanaw si Ethan sa malawak na kalangitan. May bahid ng ngiti at lungkot sa kanyang mukha. Hindi man sila magtagpo sa paraan na gusto niya, alam niyang ang pagkakakilala kay Sister Marian ang naging pinakamahalagang kabanata ng buhay niyang dati ay walang laman. Matapos ang pag-uusap nilang iyon, tuluyan munang lumayo si Ethan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang mawawala, ngunit alam niyang kailangan niyang bigyan ng espasyo si Sister Marian at ang sarili niya. Sa mga sumunod na buwan, ibinuhos niya ang oras sa trabaho at sa mga bagong proyekto ng kanyang foundation. Pinili niyang magtayo ng mga programa para sa mga mahihirap na bata. Inspirasyon ang kumbento na minsan niyang pinuntahan. Ngunit sa bawat tagumpay, laging may isang bahagi ng puso niyang tila nananabik, bumalik sa paanan ng bundok kung saan unang sumilay ang liwanag na bumago sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti rin siyang nagbago. Hindi na siya ang bilyonaryong abala sa paghabol sa tubo. Madalas na siyang nakikitang naglalakad sa mga komunidad, kasama ang mga taong tinutulungan niya. Minsan, sa isang feeding program, napatingin siya sa isang batang babaeng may hawak na rosaryo. Naisip niya si Marian. Naalala niya ang paraan ng pagtawa nito, ang mga payong puno ng kababaang loob, at ang tinig na tila dasal sa bawat salita. Sa mga gabing tahimik, madalas siyang tumitig sa langit at tanungin ang sarili kung nasaan na kaya siya. Samantala, sa kumbento, naging abala rin si Sister Marian sa mga gawain. Ngunit sa kabila ng dami ng responsibilidad, minsan ay napapahinto siya, nakatitig sa mga bulaklak sa hardin kung saan sila madalas mag-usap ni Ethan. Hindi na niya ito nakita mula nang umalis ito. Pero hindi niya ring makalimutan ang mga salitang binitiwan nito bago tuluyang lumayo. Minsan, iniusip niya kung tama ba ang desisyong tinahak niya. Totoong panata ang kanyang sinumpaan, ngunit ang puso niya ay nanatiling tao, nakararamdam, nagmamahal at minsan naghahanap. Isang araw, dumating sa kumbento ang balita na maglulunsad ng malaking programa ang Vergara Foundation para sa mga batang ulilat sa buong bansa. Nabanggit na isa sa mga napiling lugar ay ang mismong kumbento nila. Nagunat si Mother Agnes sa balitang iyon. Parang biyayang biglang dumating, sabi ng matanda. Magkakaroon tayo ng sapat na pondo para maayos ang lumang gusali. Ngunit si Marian ay natigilan lamang, tila hindi makagalaw. Alam niyang ang programang iyon ay galing kay Ethan. Ilang araw siyang nagdasal bago niya tuluyang natanggap sa loob na baka panahon na para magharap silang muli. Hindi bilang 2 taong magkaibang mundo, kundi bilang 2 kaluluwang may layuning tumulong. Dumating ang araw ng paglulunsad. Maraming tao, mga donor, empleyado, media at mga bata. Sa gitna ng kasiyahan, dumating si Ethan. Simpleng nakasuot ng puting polo at pantalon. Walang bakas ng pagiging bilyonaryo. Umakbang siya sa bakuran ng kumbento at sandaling huminto. Naramdaman niya ang pagbalik ng lahat ng alaala. Ang hangin, ang mga bata, at ang hardin kung saan unang tumibok ang kanyang puso sa paraang hindi niya maintindihan noon. Habang nagsasalita sa entablado, nakamasid siya sa mga madre. Sa gitna nila, nakita niya si Sister Marian. Nakaayos pa rin ang belo, tahimik na nakikinig,
Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras. Walang salita, ngunit sapat na ang isang titig para ipaalam na parehong naroon pa rin ang damdamin. Pagkatapos ng programa, lumapit si Ethan kay Mother Agnes. "Maraming salamat po sa pagkakataong muling makatulong," wika niya. "Maraming taon na rin mula nang huli akong nandito." Ngumiti ang matanda. "Ang mga taong ginagabayan ng Diyos, anak. Laging binabalik sa lugar kung saan sila unang natuto." Nang matapos ang mga bisita, naglakad si Ethan sa hardin at doon niya muling nakita si Marian. Tahimik itong nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, tulad ng dati. "Hindi ko inakalang darating ulit ang araw na ito," sabi ni Ethan habang marahang lumalapit. "Hindi rin ako sigurado kung handa akong makita ka, pero heto tayo." Napangiti si Marian, mahinahon ngunit may bigat sa boses. "Maraming nagbago, Ethan, pero siguro tama ka. Baka gusto lang ng Diyos na magkita tayo muli. Hindi para balikan ang nakaraan, kundi para pag-usapan ang ngayon." Umupo silang dalawa sa lumang bangko. "Alam mo," sabi ni Ethan, "sa loob ng mga taong nawala ako, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa pag-aari. Minsan, tungkol ito sa paggalang. Kung nasaan ka ngayon, mas mataas na respeto ko sa iyo kaysa dati." Saglit na natahimik si Marian bago sumagot. "At ako naman, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi kailangang itanggi, kundi ayusin ang anyo. Ang naramdaman ko noon ay hindi kasalanan. Isa lang itong paalala na kahit ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay marunong ring magmahal." Habang lumalalim ang gabi, marahan nilang pinag-usapan ang mga taon na lumipas, ang mga natutunan, ang mga pagsubok at ang mga dahilan kung bakit sila pinagbuklod noon. "Hindi ko alam kung may kahulugan pa ang lahat ng ito," sabi ni Ethan. "Pero kung may isang bagay akong sigurado, iyon ay hindi nasayang ang lahat ng nangyari." Kumango si Marian. "Walang nasasayang sa mga bagay na nagmula sa kabutihan." Pag-alis ni Ethan ng gabing iyon, may ibang pakiramdam sa puso niya. Hindi na ito katulad ng dati, hindi na kaguluhan, kundi kapayapaan. Sa halip na pagnanasa o pag-asa, naroon ang taos-pusong paggalang. Si Marian naman, habang nakatingin sa malayo, ay napangiti. Sa wakas, natutunan niyang hindi kailangang talikuran ang puso para makasunod sa Diyos. Ang kailangan lang ay maunawaan kung paano ito isusuko ng may kabutihan. At sa pagitan ng dalawang kaluluwang minsang pinaglayo ng panata, unti-unti nilang natutunan na ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa paghawak sa isa't isa. Minsan, ito ay tungkol sa sabay na paglalakad sa magkaibang daan, ngunit dala ang parehong liwanag na minsang nagtagpo. Mula nang muling magkita, sina Ethan at Sister Marian, tila nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ng dalawa. Hindi man sila madalas mag-usap, nagkakaroon sila ng mga sandaling pagkikita tuwing may proyekto sa kumbento. Ang mga pagkakataong iyon ay laging simple, mga saglit na kumustahan, pagtulong sa mga data at pag-uusap tungkol sa mga plano ng foundation. Ngunit sa likod ng bawat simpleng ngiti at salitang binitawan, pareho nilang nararamdaman ang tahimik na damdaming pilit nilang itinatago. Hindi na ito katulad ng dati na puno ng pangamba o pagkalito. Ngayon, mas malinaw na sa kanila na may dahilan ang lahat ng pinagdaanan nila. Habang lumalalim ang ugnayan ng foundation at ng kumbento, unti-unting napalapit ang mga tao kay Ethan. Sa tuwing dumarating siya, tinutulungan siya ng mga madre at ng mga bata sa paghahanda ng mga aktibidad. Nakikita siya ng mga bata bilang haligi ng pag-asa. At si Marian, pagamat tahimik, ay hindi maitago ang paghangang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ang dating bilyonaryong abala sa mundo. Ngayon mas payapa, mas totoo, at mas marunong magpakumbaba. Isang hapon, matapos ang isang outreach event, inabutan ni Ethan si Marian sa loob ng maliit na silid-aklatan ng kumbento. Abala ito sa pag-aayos ng mga lumang libro at mga gamit ng mga bata. "Parang hindi ka na nagpapahina," sabi ni Ethan habang dahan-dahang lumapit. Numiti si Marian at tumingin sa kanya. "Sanay na siguro. Kapag naglilingkod, hindi mo namamalayan ang pagod.
Umupo si Ethan sa tabi ng mesa. Pinagmamasdan ito. Hindi ko pa rin alam kung paano mo nagagawa yan, ang magbigay ng lahat ng oras mo sa iba nang hindi naghihintay ng kapalit. Ngumiti si Marian, ngulit sa likod ng ngiting iyon ay may bahagyang lungkot. Siguro kasi iba ang kapalit na hinahanap ko. Hindi ko hinahanap ang ginhawa o papuri. Ang gusto ko lang ay maramdaman na may kabuluhan ang bawat araw. Tumingin siya kay Ethan, marahang ngumiti. Ganyan din ang dahilan mo noon, hindi ba? Gusto mong maramdaman ulit na may saysay ang lahat. Tumango si Ethan. Oo, at kung tutuusin, dito ko lang natagpuan yun. Tahimik silang pareho. Sa labas, maririnig ang tawanan ng mga bata habang naglalaro sa bakuran. Marian, mahinang sabi ni Ethan, may gusto sana akong ipaalam sa'yo. Napatingin si Marian, pahagyang nagulat sa biglang seryosong tono nito. Ano iyon? Plano kong palawakin pa ang foundation. Gusto kong magdayo ng isang sentro para sa mga ulila at matatandang may sakit. At gusto kong kayong mga madre ang manasiwa roon. Nanlaki ang mata ni Marian. Ethan, malaking proyekto iyon. Baka masyado namang malaki para sa atin. Ngumiti si Ethan. Hindi ito tungkol sa laki o gastos. Ito ay tungkol sa layunin. Gusto kong ang lugar na yon ay maging tahanan para sa mga nawalan. Hindi lang ng pamilya, kundi ng pag-asa. Napayuko si Marian, marahang napangiti. Kung iyon ang hangarin mo, susuportahan ka namin. Ngunit sa ilalim ng ngiti niya, may kaba sa puso niya. Alam niyang bawat hakbang na ginagawa ni Ethan palapit sa kanila ay parang paalala ng nakaraan, ng damdaming pilit niyang nilimot. Kinagabihan, matapos umalis ni Ethan, nanaili si Marian sa kapilya. Nakaluhod siya sa harap ng krus, muling humihingi ng gabay. Panginoon, bulong niya, kung ang lahat ng ito ay plano mo, bigyan mo ako ng lakas na manatiling matatag. Huwag mo akong hayaang maligaw. Sa bawat salitang iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan. Parang sinasabi ng hangin na wala siyang dapat katakutan, sapagkat ang pagmamahal na malinis ay hindi kailanman kasalanan. Samantala, si Ethan naman ay tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang opisina sa lungsod. Sa mesa niya ay nakalatag ang mga plano para sa bagong proyekto, ang magiging malaking sentro ng pag-asa na pinangarap niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga blueprint, hindi niya maiwasang maisip si Marian. Hindi niya na gustong muling guluhin ito, ngunit hindi rin niya kayang itanggi na bahagi ng inspirasyong nagtulak sa kanya para gawin ang lahat ng ito ay si Marian mismo. Ang kabutihan nito, ang pananampalataya at ang paninindigan, iyon ang nagturo sa kanya kung paano maging mas mabuting tao. Lumipas ang ilang linggo at muling bumalik si Ethan sa kumbento, dala ang opisyal na plano ng proyekto. Sa kanilang pagpupulong, masinsin nilang pinag-usapan ang mga detalye mula sa disenyo hanggang sa pang-araw-araw na operasyon. Habang nakikinig si Marian, napansin niyang hindi na siya kinakabahan tulad ng dati. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Marahil dahil pareho na silang malinaw sa direksyon ng kanilang mga buhay. Parehong may layuning tumulong, parehong nagbago. Matapos ang pagpupulong, naglakad silang dalawa sa labas ng kumbento. Ang hangin ay malamig at ang langit ay kulay kahel. Salamat Marian, sabi ni Ethan habang nakatingin sa malayo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko natutunang magmahal sa paraang hindi makasarili. Napatingin si Marian sa kanya at ngumiti ng banayad. At kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko natutunang ang pag-ibig ay hindi kailangan ikulong sa anyo ng pag-aari. Pwedeng ito'y maging inspirasyon. Habang lumulubog ang araw, sabay silang nanahimik. Wala nang kailangang salita. Pareho nilang alam na ang nakaraan ay hindi kailangang burahin, kundi tanggapin bilang bahagi ng paglalakbay. Sa oras na iyon, wala nang pader sa pagitan nila, tanging paggalang at malasakit. At sa kabila ng magkaibang landas na pinili nila, pareho nilang nadama na sa bawat pagtulong, sa bawat ngiti ng batang kanilang natutulungan,
Naroon ang bahagi ng pagmamahal na minsan ay sa kanila nagsimula. Habang mas tumatagal ang proyekto ni Ethan sa kumbento, mas lalong lumalawak ang epekto nito sa komunidad. Ang mga batang dati walang tirahan ay unti-unti nang nagkakaroon ng bagong pag-asa. Ang lumang gusali ng kumbento ay naparenovate na rin. Malinis, maaliwalas at puno ng kulay. Ang bawat sulok nito ay parang may bagong buhay. Sa bawat araw na ginugugol ni Ethan doon, mas nakikilala niya hindi lamang ang mga taong tinutulungan nila, kundi pati na rin ang sarili niya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya na ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera kundi sa bilang ng pusong napasaya. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagtutulungan, hindi rin naiiwasan ang mga bulong-bulungan. May ilang donor at empleyado ng foundation na nagsimulang magtanong tungkol sa ugnayan ni Ethan at ni Sister Marian. Hindi ba parang masyado siyang madalas doon? Tanong ng isa sa mga tagapamahala. Baka hindi maganda sa imahe ng foundation. Ngunit si Ethan ay ang mahalaga. Alam niya sa puso niyang ang ginagawa niya ay para sa kabutihan. Isang araw, habang abala siya sa pagpapatayo ng bagong sentro, napagpasyahan niyang bumisita muli sa kumbento. Wala siyang dalang anunsyo, wala ring mga kasama. Nais lang niyang makita kung kumusta na ang lahat. Pagdating niya, sinalubong siya ng mga bata. May ilan pang yumakap sa kanya, tila matagal na siyang hindi nakita. Kuya Ethan, tapos na po yung bagong silid? Gusto niyo pong makita? Masiglam sabi ng isa. Napangiti siya at sumama sa kanila. Habang nililibot ang kumbento, napansin niya si Marian sa may bulwagan, tinutulungan ang isang matandang madre na maglakad. Saglit siyang huminto at pinagmasdan ito. May kung anong katahimikan sa paraan ng pagkilos ni Marian. Malambot, marangal at may kakaibang ningning sa mga mata. Nang mapansin siya ni Marian, ngumiti ito. Ang bihira mo nang magpakita. Akala ko, busy ka na sa bagong proyekto mo. Medyo, sagot ni Ethan. Pero namiss ko lang itong lugar, lalo'y na kayong lahat dito. Mabuti naman, tugon ni Marian. Mas maganda na nakikita kang abala sa pagtulong kaysa sa nakatali sa opisina. Pareho silang natawa at sa sandaling iyon, nawala na naman ang lahat ng bigat sa paligid. Naglakad sila sa hardin tulad ng dati at nagkwentuhan tungkol sa mga bata, sa mga bagong plano ng kumbento at sa mga pagsubok na kinakaharap nila. Ngunit habang naglalakad sila, biglang umulan. Tumakbo sila patungo sa maliit na kubol sa tabi ng simbahan. Basang-basa ang kanilang mga balikat, ngunit pareho silang natawa sa sitwasyon. Hindi ko akalain na ganito pa rin dito, sabi ni Ethan habang pinupunasan ang buhok. Walang tinagbago, ang hangin, ang ulan, pati yung amoy ng lupa. Parehong-pareho. Ngumiti si Marian at sumagot. Siguro kasi may mga bagay na hindi kailangang magbago. Tulad ng katahimikan ng lugar na to. Kahit ilang taon ang lumipas, pareho pa rin. Tahimik silang pareho. Sa pagitan ng mga patak ng ulan at mga tunog ng kampana sa malayo, naroroon ang katahimikan na dati nilang pinagtatakhan. Ngunit ngayoy pareho na nilang naiintindihan. Marian, sabi ni Ethan, halos pabulong. May mga bagay akong hindi nasabi noon. Tumingin si Marian sa kanya. Mahinahon, ngunit may halong kaba. Hindi mo kailangang sabihin kung makakasira lang. Umiling si Ethan. Hindi na ito katulad ng dati. Noon, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ngayon, alam kong ang pagtingin ko sa iyo ay hindi isang hangarin, kundi isang inspirasyon. Ang pagkakilala ko sa iyo ang nagturo sa akin kung paano maging mabuting tao. At kung sakali mang iyon lang ang dahilan kung bakit tayo nagtagpo, sapat na yun para sa akin. Hindi agad nakasagot si Marian. Tumingin siya sa labas ng kubol. Pinagmamasdan ang umiti si Ethan, baka sa mukha ang tahimik na kagalakan. Siguro nga. Siguro hindi ko kailangang hanapin pa kung ano tayo noon. Ang mahalaga, alam kong pareho nating pinili ang tama. Nagpatuloy silang mag-usap hanggang huminto ang ulan. Nang pumila na ito, pareho silang tumingin sa kalangitan. May bahaghari sa dulo ng bundok,
kumikislap sa pagitan ng ulap at araw. "Tingnan mo," sabi ni Marian. "Parang paalala lang na may ganda sa dulo ng bawat unos." At minsan, sagot ni Ethan, ang bahaghari ay hindi laging senyales ng pagtatapos. Minsan, simula pa lang. Pag-uwi ni Ethan ng gabing iyon, magaan ang pakiramdam niya. Hindi na siya tulad ng dati na puno ng pangungulila o pagdududa. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang lahat. Ang naramdaman niya kay Marian ay naging dahilan ng kanyang pagbabago. Ang pagmamahal na dati niyang inakalang mali ay naging daan para maunawaan niya kung ano ang tunay na kabutihan. At si Marian, sa gabi ring iyon, ay nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa krus sa dingding. Marahan siyang napangiti at bulong niya sa sarili, "Salamat Panginoon, dahil may mga taong dumarating hindi para baguhin ang panata ko, kundi para ipaalala kung bakit ko ito pinili." Sa parehong sandali, parehong payapa ang kanilang mga puso, hindi dahil nagtagpo sila sa pag-ibig, kundi dahil sabay nilang natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangang pag-aariin. Sapat na itong maramdaman at ibahagi ng walang hinihinging kapalit. Pagkalipas ng ilang buwan, naging mas maayos at kilala na ang sentrong itinayo ng foundation ni Ethan kasama ng kumbento. Dumami ang mga batang natulungan at mas marami rin ang mga voluntaryong gustong maglingkod. Ang proyekto ay hindi na lamang tungkol sa donasyon o materyal na tulong. Naging daan ito para sa mga tao na makahanap ng direksyon sa buhay, tulad ng nangyari kay Ethan. Madalas ay tumutungo siya roon tuwing weekend, hindi bilang bilyonaryo o pinuno ng foundation, kundi bilang simpleng volunteer na nag-aayos ng mga gamit, nakikipaglaro sa mga bata at minsan ay tumutulong magtanim sa maliit na hardin ng kumbento. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, may isang balitang bumago sa takbo ng lahat. Isang hapon, tinawag si Sister Marian ni Mother Agnes sa loob ng opisina. Dayon, mahinahon nitong sinabi, "Marian, kailangan kang lumipat sa kumbento sa Mindanao. Kailangan doon ng mga taong tulad mo. Maraming batang nangangailangan ng tulong." Napatigil si Marian. Hindi siya agad nakasagot. Ang paglipat ay hindi niya inaasahan. Alam niyang tungkulin niya ang maglingkod saan man siya ipadala. Ngunit sa loob ng ilang taon, dito na siya nasanay. Dito niya natutunan ang tahimik na uri ng kaligayahan. At higit sa lahat, alam niyang sa lugar na ito siya natutong magpatawad, magmahal, at tumanggap ng sarili. Kinagabihan, nanatili siya sa kapilya ng mas matagal kaysa dati. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila, marahan niyang pinikit ang mga mata. "Panginoon," bulong niya, "kung ito ang daan na gusto mong tahakin ko, gagawin ko. Pero sana, bigyan mo ako ng lakas na tanggapin ang mga bagay na iiwan ko." Sa labas, tahimik ang buong kumbento. Wala siyang alam na sa mga oras ding iyon, nakatanggap si Ethan ng tawag mula kay Mother Agnes. "Anak," sabi ng matanda sa kabilang linya, "may ibabalita ako. Ililipat na si Sister Marian sa Mindanao. Gusto ko lang malaman mo bago ka pa makarinig sa iba." Natahimik si Ethan. Parang humigpit ang dibdib niya. "Kailan po?" tanong niya. "Sa loob ng 2 linggo. Sagot ni Mother Agnes. "Alam kong magiging mahirap para sa kanya, pero iyon ang kailangan." Hindi nakasagot si Ethan. Sa buong magdamag, hindi siya mapakali. Naisip niyang wala naman siyang karapatang pigilan ang isang taong piniling ialay ang buhay sa Diyos. Ngunit hindi rin niya maiwasang masaktan. Ang ideya na hindi na niya makikita si Marian ay tila nag-iwan ng malalim na puwang sa puso niya. Kinabukasan, maagang bumiyahe si Ethan patungo sa kumbento. Pagdating niya, abala ang lahat sa paghahanda ng mga gamit para sa mga bata. Nakita siya ni Marian at bahagyang ngumiti, bagaman halata ang pag-aalangan sa mga mata nito. "Ethan," mahinahon niyang bati, "ang aga mo ngayon." "Narinig ko ang balita," sagot ni Ethan. "Aalis ka na raw." Napatigil si Marian, napayuko. "Oo, utos ng Mother Superior. Kailangan daw doon ng tulong."
Marami raw mga batang inilikas mula sa lugar na nasalanta ng bagyo. Tumingin siya sa kanya, may bahagyang lungkot sa tinig. Ganito talaga ang buhay namin. Laging handang umalis kung saan kami kailangan. Tahimik lang si Ethan. Maaari ba akong tumulong sa paghahanda mo? Tanong niya. Tumango si Marian. Siyempre, lahat ng tulong ay laging malugod naming tinatanggap. At sa buong maghapon, tinulungan ni Ethan ang mga madre mag-ayos ng mga kahon ng gamot, mga damit at mga pagkain para sa mga bata sa Mindanao. Habang nag-aayos, paminsan-minsan ay nagkakatinginan sila ni Marian at sa bawat tingin may mga salitang hindi nila kayang sabihin. Nang matapos ang araw, naglakad silang dalawa sa hardin. Tulad ng dati, ang paligid ay tahimik. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Hindi ko alam kung kailan kita muling makikita, sabi ni Ethan. Baka hindi na rin, tugon ni Marian, may mapait na ngiti. Pero wag mong isipin na mawawala ako. Ang mga itinuro ko sa'yo, dala mo na iyon. At ang mga ginawa mong kabutihan, yon ang paraan para manatili ako sa paligid mo. Hindi alam ni Ethan kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa halip, inabot niya ang maliit na rosaryo sa bulsa niya. Pilak iyon, may ukit na salamat. Ito, sabi niya, ibigay mo sana sa mga batang makakasama mo para maalala nila na may mga taong naniniwala pa rin sa kabutihan. Tinanggap iyon ni Marian, nangingilid ang luha. Salamat Ethan, at salamat sa lahat ng itinuro mo sa akin. Akala ko noon, ang pagmamahal ay dapat iwasan, pero natutunan kong minsan, ang pagmamahal ay paraan din ng Diyos para turuan tayong mas maging totoo sa sarili. Sa sandaling iyon, tahimik silang nagkakatinginan. Wala nang ibang sinabi si Ethan at wala na rin kailangang sabihin si Marian. Ang Vergara Foundation ay maglulunsad ng malaking programa sa Mindanao at siya ang napiling maging katuwang ng proyekto. Nagulat si Marian sa narinig. Sa unang pagkakataon, muling magtatagpo ang kanilang mga landas ni Ethan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang kabahan o matuwa. Ngunit sa puso niya, may tahimik na pag-amin na kahit anong layo o tagal, hindi nawawala ang koneksyon nila. Pagdating ni Ethan sa lugar, sinalubong siya ng mga bata. Mahirap ang biyahe, ngunit nang makita niya ang mga ngiti ng mga taong tinutulungan ng proyekto, napawi ang lahat ng pagod. Habang iniikot niya ang lugar, kasama ang mga madre, napansin niyang may isang babaeng nakatalikod, nakasuot ng puting belo, abala sa pag-aasikaso ng mga bata. Hindi pa man ito lumilingon, alam na ni Ethan kung sino iyon. Marian, mahinang sambit niya, halos hindi makapaniwala. Napalingon ang madre at sa ilang segundo tila huminto ang paligid. Pareho silang natigilan, parehong hindi alam kung paano magsisimula ng salita. Ngumiti si Marian, marahan ngunit tapat. Ethan, hindi ko inasahang ikaw pala ang pinadala ng foundation. Tumango siya, halatang nagpipigil ng emosyon. Hindi ko rin inasahan na ikaw pa rin ang magiging dahilan kung bakit ako nandito. Natawa silang pareho. Ngunit sa pagitan ng tawanan, naroon ang mga alaala ng mga panahong lumipas. Mga sandaling puno ng pag-asa, pagkalito at pagtanggap. Sa mga sumunod na araw, magkasama nilang pinanasiwaan ang proyekto. Hindi na tulad ng dati ang pagitan nila. Wala nang pag-iwas, wala nang takot, tanging respeto at pagkakaunawaan na lang. Madalas silang magkasamang kumain kasama ang mga bata, nagtuturo ng mga leksyon at minsan ay nagkukwentuhan sa gabi tungkol sa mga planong gusto pa nilang gawin. Hindi ko akalaing ganito kaganda rito, sabi ni Ethan minsang sila ay naglalakad sa tabi ng ilog. Tahimik, simple pero may saysay ang bawat aram. Sagot ni Marian, dito ko natutunan na ang tunay na kayamanan ay nasa kapayapaan ng loob. At ikaw, natutunan mong hanapin iyon sa paggawa ng kabutihan. Habang lumalalim ang gabi, tinanaw nila ang malawak na kalangitan na punong-puno ng bituin. Alam mo Ethan, sabi ni Marian, noon akala ko kapag umiwas ka sa damdamin, doon ka magiging matatag. Pero ngayon, naiintindihan ko na hindi mo kailangang tumakas. Kailangan mo lang ilagay sa tamang direksyon. Alam nilang iyon na ang huling pagkakataong magtatagpo sila sa ilalim ng parehong langit. 2 linggo ang lumipas at dumating ang araw ng pag-alis ni Marian.
Dumagsa ang mga bata sa gate, nagbigay ng yakap at nagpasalamat. Si Ethan ay nandoon, tahimik lang sa gilid. Nang umalis ang sasakyan, sinundan niya ito ng tingin hanggang tuluyang mawala sa kalsada. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, muli niyang naramdaman ang lungkot. Hindi dahil sa pagkawala, kundi dahil sa kabigatan ng paghanga sa isang taong iinuring niyang ilaw sa gitna ng dilim. Habang bumabagtas siya pabalik sa syudad, marahan niyang isinara ang mga mata at ibinulong sa sarili. Hindi ito pagtatapos, baka lang may panibagong paraan ang Diyos para ipagpatuloy ang kwento naming dalawa. Ang pagmamahal, kapag itinama, nagiging misyon. Tumingin sa kanya si Ethan, may ngiting payapa. Siguro kaya tayo pinagtagpo ulit, para pareho nating maunawaan iyon. Sa mga sumunod na linggo, naging matagumpay ang proyekto. Naging mas malawak ang tulong ng foundation at maraming pamilya ang natulungan. Ngunit higit sa lahat, muling nabuo ang tahimik na koneksyon ni Ethan at Marian, hindi bilang dalawang taong nagmamahalan sa karaniwang paraan, kundi bilang dalawang kaluluwang nagtulungan para ipasa ang kabutihan sa iba. Bago umalis si Ethan pabalik sa Maynila, dumalaw siya kay Marian sa maliit na chapel ng lugar. Tahimik siyang lumapit, dala ang maliit na sobre. Ito, sabi niya, donasyon para sa mga bata, pero higit pa riyan, gusto kong iwanan sa iyo ito. At sa kabilang dulo ng bansa, habang nakasakay si Marian sa barko papuntang Mindanao, inabot niya ang rosaryo ni Ethan. Pinisil ito at mahinang sinabi, "Salamat sa liwanag." Sa pagitan ng dalawang mundo na magkaiba, ngunit magkaugnay, pareho nilang piniling ipagpatuloy ang kanilang misyon, magmahal at maglingkod ng walang hinihingi, sapagkat iyon ang tunay na anyo ng pag-ibig na pinagpala. Lumipas ang 2 taon mula nang umalis si Sister Marian patungong Mindanao. Sa panahong iyon, marami na ang nagbago sa buhay ni Ethan. Ang foundation na itinayo niya ay mas lumawak pa at ngayon ay may mga sanay na sa iba't ibang probinsya. Ngunit kahit anong ganda ng progreso, may bahagi pa rin ng kanyang puso na tila laging may kulang. Sa tuwing pumupunta siya sa kumbento kung saan nagsimula ang lahat, palaging naroon ang alaala ni Marian, ang mahinahong tinig nito, ang mga payong puno ng karunungan at ang ngiti nitong kayang patahimikin ang pinakamagulong araw. Isang gabi, matapos ang isang malaking fundraising event, umupo si Ethan sa veranda ng kanyang bahay at pinagmasdan ang mga bituin. Sa tabi niya ay ang parehong rosaryong may ukit na salamat. Ang katulad ng ibinigay niya noon kay Marian, itinago niya ang isa para sa sarili bilang paalala ng babaeng nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Tahimik siyang napangiti, sabay bulong, "Sana maayos ka dyan, Marian." Samantala, sa Mindanao, naging malaking pulong si Sister Marian sa komunidad na kanyang pinuntahan. Tumulong siya sa mga batang biktima ng kalamidad at nagtayo ng maliit na paaralan para sa mga ulila. Ang lugar ay mahirap at madalas ay nagkukulang sila sa pagkain at gamot. Ngunit sa bawat araw, patuloy niyang pinalalakas ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng panalangin at gawa. Madalas siyang gising hanggang gabi, gumagawa ng plano para sa mga proyekto o minsan ay nag-aalaga ng mga batang may sakit. Kapag napapagod siya, hinahawakan niya ang rosaryong ibinigay ni Ethan at napapangiti. Hindi dahil sa damdamin ng pag-ibig, kundi dahil iyon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang mararating ng puso kapag marunong magmahal ng dalisay. Isang araw, habang nagtuturo siya sa mga bata sa ilalim ng puno, may dumating na balitang nagmula sa Maynila. Binuksan niya ang unang pahina at nabasa niya ang unang linya. Ang pag-ibig na hindi mo hawak pero pinili mong alagaan, iyon ang pag-ibig na tunay na pinagpala. Sa mga salitang iyon, pareho nilang naunawaan na ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa pagtatapos, kundi tungkol sa pag-ibig na tumawid sa anyo ng pananampalataya at kabutihan. Pagkalipas ng ilang taon, mas lalo pang lumawak ang mga proyekto ng foundation ni Ethan. Hindi na lamang ito limitado sa edukasyon o tulong pangkabuhayan.
Naging isa na itong malaking samahan na nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga komunidad sa buong bansa. Minsan, sa gitna ng mga tagpupulong, naiisip pa rin niya si Marian. Inabot niya ang isang maliit na kwaderno. Ito ang mga sulat ko noong mga panahong wala ka. Hindi ko alam kung dapat ming basahin, pero gusto kong malaman mong kahit wala ka, patuloy akong natuto sa mga alaala mo. Ngumiti si Marian. Tinanggap ang sobre at hinawakan ang kamay ni Ethan. Salamat sa lahat at salamat sa pagpapatuloy ng laban kahit wala ako noon. Hindi ko alam kung muli tayong magkikita, pero sigurado akong sa bawat batang natutulungan natin, doon tayo nagkikita. Pag-alis ni Ethan, hindi na niya lumingon. Sa bawat hakbang, alam niyang tapos na ang yugto ng paghahanap at pangungulila. Sa halip, nagsimula na ang panibagong kabanata ng buhay na may layunin. Si Marian naman, habang hawak ang kwaderno, ay napangiti. Sa bawat batang nakanipi, sa bawat pamilyang natutulungan, nakikita niya ang mukha ng babaeng nagbago ng direksyon ng kanyang buhay. Hindi man sila madalas magkita, alam niyang pareho pa rin silang naglilingkod sa iisang layunin. Isang araw, nakatanggap si Ethan ng imbitasyon mula sa Mindanao. Magkakaroon ng pagkilala sa mga taong nag-ambag sa proyekto ng foundation doon. At isa sa mga pararangalan ay si Sister Marian. Matagal siyang napatingin sa liham na iyon. Ang dating tahimik at maliit na lugar na nakita niya noon ay ngayon naging isang maayos at masiglang sentro. May mga silid-aralan, klinika at maliit na paaralan sa tabi ng kumbento. Habang naglalakad siya, napansin niya ang larawan ni Sister Marian na nakapaskil sa pader, nakangiti habang karga ang isang batang ulila. Ang titig nito ay kapareho pa rin ng dati, puno ng kabutihan at kapayapaan. Nang magsimula ang programa, naupo si Ethan sa unang hanay. Isa-isang binanggit ang mga pangalan ng mga taong ginawaran ng parangal hanggang sa banggitin ng tagapagsalita. At ang pinili naming bigyan ng pagkilala ngayong taon para sa kanyang katangi-tanging paglilingkod ay si Sister Marian. Tumayo si Marian sa gitna ng palakpakan ng lahat. Nakatitig si Ethan sa kanya. Parang bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang unang pagkikita. Ang simpleng madre sa paanan ng bundok na may dalang kababaang hindi niya kailanman nakita sa iba. Matapos ang seremonya, lumapit si Marian kay Ethan. Pareho silang sandaling natahimik bago ngumiti. Hindi ko akalaing darating ka, sabi ni Marian. Hindi ko rin alam na makikita kitang ganito kasaya, sagot ni Ethan. Parang kahapon lang, nag-uusap tayo tungkol sa kung paano tutulong sa mga bata. Ngayon, heto ka na, isa ka ng huwaran. Ngumiti si Marian, ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Lahat ito ay hindi ko magagawa kung hindi mo itinanim ang binhi noon. Ang mga proyekto mo, ang tiwala mong ibinigay, yon ang nagpatuloy kahit wala ka. Naupo silang dalawa sa tabi ng lumang puno kung saan madalas maglaro ang mga bata. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, sinabi ni Ethan, "Alam mo Marian, sa dami ng taon, natutunan kong ang pagmamahal ay may iba't ibang anyo. Akala ko dati kailangan ko itong maramdaman sa paraang nakasanayan ko. May relasyon, may kasagutan, may wakas. Pero ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig ay yung nagbibigay ng liwanag kahit malayo." Napangiti si Marian, nakatingin sa langit. Siguro kasi ang pag-ibig, kapag dalisay, hindi mo kailangang ariin. Dumarating lang siya, nagtuturo, at pagkatapos ay iniiwan kang mas mabuting tao. Habang nag-uusap sila, biglang may batang lumapit at yumakap kay Marian. "Sister, may sakit po si Tomas." Umiiyak siya. Agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa maliit na klinika. Sumunod si Ethan. Nakita nila ang isang batang lalaki na nilalagnat. Maingat na pinunasan ni Marian ang noo nito. Marahan ang boses habang binibigyan ng gamot. Pinanood siya ni Ethan, ang paraan ng paghawak niya sa bata, ang malasakit sa bawat kilos, at ang panatag na mukha habang inaalagaan ito. Sa sandaling iyon, mas lalo niyang naunawaan kung bakit siya kailanman hindi nakalimot kay Marian.
Dahil ang kabutihan nito ay hindi lamang nakikita, nararamdaman din. Nang bumuti ang lagay ng bata, umupo ulit sila sa labas. Hindi ka nagbago, sabi ni Ethan. Lagi ka pa ring handang unahin ang iba bago ang sarili mo. Siguro kasi iyon na ang paraan ko ng pag-ibig, sagot ni Marian. At ikaw, hindi ka rin nagbago. Laging handang tumulong, laging nandyan kapag kailangan. Tumawa si Ethan. Siguro pareho tayong hindi nagbago. Pareho pa rin tayong pinipiling magmahal sa paraang tama. Kinagabihan, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa loob ng kumbento. Kumanta ang mga bata at nagtawanan ang mga madre. Si Ethan, tahimik lang na nakaupo sa tabi ni Marian. Pinagmamasdan ang saya sa paligid. Alam mo, sabi niya, noon, iniisip kong baka pagsisisihan ko ang hindi ko nasabi lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Pero ngayon, naiintindihan kong hindi ko kailangang sabihin. Kasi ipinakita mo na sa akin kung paano magmahal nang walang hinihinging kapalit. Tumingin si Marian sa kanya, may ngiing banayad. At ikaw naman ang nagturo sa akin kung paano magmahal nang hindi tumatakas. Hindi mo kailangan maging madre para maglingkod sa Diyos. Ginagawa mo iyon sa paraan mo. Pareho silang natahimik, ngunit pareho ring nakangiti. Sa gabing iyon, pareho nilang alam na ang damdaming minsan ay tinago, ay hindi kailanman nawala. Nagbago lang ng anyo, naging inspirasyon, naging lakas, at naging gabay. Pag-uwi ni Ethan pabalik sa Maynila kinabukasan, tumingin siya sa labas ng bintana ng eroplano. Sa ilalim ng mga ulap, tanaw niya ang malawak na lupain ng Mindanao. Sa puso niya, alam niyang iyon ang lugar kung saan niya natagpuan hindi lang ang kabutihan, kundi ang tunay na dahilan ng kanyang pagkatao. At sa kabilang dako, habang si Marian ay nagdarasal sa kapilya, tahimik niyang binanggit ang pangalan ni Ethan sa kanyang panalangin, hindi bilang pag-ibig na iniwan, kundi bilang biyayang nagbukas ng kanyang mata sa tunay na kahulugan ng paglilingkod. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa huling pagkikita nila sa Mindanao, muling bumalik si Ethan sa Maynila, dala ang bagong direksyon ng kanyang buhay. Sa bawat proyekto na pinangungunahan niya, lagi niyang naaalala ang mga turo ni Sister Marian. Hindi na siya kailanman nagdesisyon ng padalos-dalos. Bawat tulong na ipinagkaloob niya ay dumadaan sa matinding pagsusuri, hindi lang para sa imahe ng foundation. Sa mga taong nakapaligid sa kanya, nakita nila ang malaking pagbabago. Hindi na siya ang dating malamig na negosyante. Siya na ngayon ang uri ng pinuno na marunong makinig, marunong umintindi, at higit sa lahat, marunong magmahal nang hindi kailangang banggitin. Isang araw, habang naglalakad siya sa harap ng gusali ng foundation, napansin niyang may nakaupong matandang babae na tila naghihintay ng tulong. Lumapit siya at inabutan ito ng tubig at pagkain. Nang tumingin sa kanya ang babae, ngumiti ito at sinabing, "Ang kabutihan mo, iho, hindi lang galing sa bulsa, kundi sa puso. Ipagpatuloy mo yan." Sa saglit na iyon, parang narinig ni Ethan ang tinig ni Marian, parehong kalmado, parehong puno ng kababaang loob. Natahimik siya at napangiti, iniisip na marahil kahit hindi na sila magkasama, dala pa rin niya ang presensya nito saan man siya magpunta. Samantala, sa Mindanao, naging mas aktibo si Sister Marian sa bagong misyon. Nagtayo sila ng maliit na paaralan para sa mga batang lumaki sa lansangan. Madalas siyang nagigising ng maaga upang maghanda ng pagkain para sa mga ito. At sa gabi naman ay nagdarasal para sa mga taong patuloy na nagbibigay ng tulong sa kanilang misyon. Isa na roon si Ethan. Sa tuwing nakakatanggap sila ng padalang donasyon mula sa foundation, palagi niyang pinasasalamatan ang Diyos, hindi dahil sa materyal na bagay, kundi dahil alam niyang sa likod ng bawat tulong ay naroon pa rin ang puso ng lalaking minsan niyang nakasama sa paglalakbay ng pananampalataya. Dumating ang pagkakataon na inimbitahan muli si Ethan ng simbahan sa Mindanao, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang taga-suporta, kundi bilang isa sa mga magiging tagapagsalita
sa isang national conference tungkol sa faith-based community programs. Sa una, nadalawang isip siya, ngunit kalaunan ay pinanggap din niya. Alam niyang hindi iyon aksidente. Marahil, isang panibagong pagkakataong iyon upang muling magtagpo ang 2 taong minsan pinaglapit ng tadhana para sa iisang layunin. Pagdating ni Ethan sa Mindanao, sinalubong siya ng mga madre at mga estudyante ng paaralan. Habang naglilibot siya, napansin niya ang mga mural sa dingding, mga larawan ng mga bata na may hawak na rosaryo, mga tanawin ng kabundukan, at sa gitna, isang malaking pintura ni Sister Marian na nakatingin sa kalangitan, tila nagdarasal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ethan ang isang kakaibang katahimikan. Sa loob-loob niya, naisip niyang hindi na kailangang muling magtagpo pa sila ni Marian sa personal, sapagkat naroon na siya sa bawat gawaing ipinagpapatuloy nila pareho. Ngunit kinagabihan, habang naghahanda siya para sa kanyang talumpati, may kumatok sa pintuan ng silid niya. Nang buksan niya iyon, tumambad si Sister Marian, nakasuot ng simpleng puting belo, may dalang maliit na libro. "Ethan," wika nito, "narinig kong nandito ka. Naalala kong baka kailangan mo ito." Inabot niya ang librong iyon, ang parehong kwaderno na ipinigay niya rito noon. "Nabasa ko lahat," sabi ni Marian, "at gusto kong ibalik sa iyo. Kasi sa bawat pahinang iyon, nakita ko kung paano mo natutunang magmahal sa paraang makatao at makadiyos." Tahimik si Ethan, bakas sa kanyang mukha ang emosyon. "Hindi ko inakalang babasahin mo yan. Akala ko tinabi mo lang." "Tinabi ko nga sa simula," sagot ni Marian. "Pero isang gabi, habang umuulan, binuksan ko iyon. Doon ko naintindihan kung gaano ka nagbago. Hindi dahil sa akin, kundi dahil natutunan mong makinig sa tinig ng Diyos sa puso mo." Naglakad sila papunta sa hardin ng kumbento, kung saan may maliliit na ilaw na parang bituin sa lupa. "Alam mo, Ethan," sabi ni Marian, "marami sa mga batang tinutulungan namin. Minsan naiisip kong sana nakilala ka nila. Hindi lang bilang pinuno, kundi bilang halimbawa ng taong marunong tumanggap ng pagkukulang at baguhin iyon sa kabutihan." Tumingin si Ethan sa kanya at ngumiti. Siguro iyon ang dahilan kung bakit tayo pinagtagpo ulit. Para ipakita sa mga batang to na ang kabutihan ay hindi kailangang perpekto. Minsan, nagsisimula lang ito sa isang pagkakamali na natutunan mong itama. Habang nag-uusap sila, dahan-dahang lumapit ang ilang bata, nakikinig sa kanilang kwentuhan. "Sister Marian," tanong ng isa, "totoo po bang dati kayong magkaibigan ni Kuya Ethan?" Napatawa si Marian at tumingin kay Ethan. "Oo," sagot niya, "magkaibigan kami, pero hindi lang basta kaibigan. Isa siyang taong itinuro sa akin kung paanong magmahal ng tapat at magpatawad ng totoo." Kinabukasan, sa harap ng maraming tao, nagsalita si Ethan. Ikinuwento niya ang kanyang paglalakbay, kung paanong isang simpleng pagbangga sa 100 taon na ang nakalipas ang nagbukas ng pinto para sa kanya na matutong tumulong. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Marian, ngunit sa bawat salitang kanyang sinasabi, malinaw na naroon ito sa likod ng kanyang inspirasyon. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi niya, "Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano karaming tagumpay ang maabot mo, kundi kung gaano karaming tao ang mabibigyan mo ng dahilan para muling maniwala sa kabutihan. Dahil minsan, ang isang ngiti o isang maliit na tulong ay maaaring maging dasal sa puso ng ibang tao." Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ni Marian. "Maganda ang sinabi mo," wika nito. "Hindi mo lang ipinakita kung paano magmahal, ipinakita mo rin kung paano manatiling totoo." "Ikaw ang nagturo niyan sa akin," sagot ni Ethan. "At kung anuman ako ngayon, kalahati nito ay dahil sa'yo." Ngumiti si Marian at tumingin sa kalangitan. "Hindi ko iinuro iyon, Ethan. Ang Diyos ang nagturo sa ating dalawa. Ginamit lang niya tayong dalawa para matuto." Habang lumalayo si Ethan, sakay ng sasakyang kinahapunan, sumulyap siya sa kumbento na unti-unting nawawala sa paningin. Sa puso niya,
Alam niyang ito na ang huling beses na magkikita sila ni Marian. Ngunit hindi iyon nagdala ng lungkot. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan dahil alam niyang pareho na nilang natagpuan ang landas na inilaan sa kanila. Landas ng kabutihan, pananampalataya, at isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman nawala, kundi nagbagong anyo upang maging biyaya sa iba. Lumipas ang maraming taon at sa paglipas ng panahon, parehong patuloy na naglingkod sina Ethan at Sister Marian sa kanya-kanyang landas. Si Ethan ay mas nakilala hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang taong may puso sa mga kapuspalad. Lumago ang foundation na sinimulan niya at naging simbolo ito ng pag-asa para sa libo-libong Pilipino. Ang kanyang pangalan ay madalas marinig sa mga balita, hindi dahil sa kayamanan, kundi sa kabutihan. Sa bawat proyekto, palaging binabanggit niya ang inspirasyon sa likod ng lahat ng iyon. Isang madre na minsang nagturo sa kanya ng tunay na halaga ng pagmamahal at pananampalataya. Si Sister Marian naman ay nanatiling matatag sa kanyang panata. Sa Mindanao, dumami ang mga batang natulungan niya at naging inspirasyon siya sa maraming madre at lay missionaries. Sa edad na halos 40, nanatiling kalmado at masigla ang kanyang espiritu. Bagaman minsan, sa gitna ng kanyang mga panalangin, may mga gabi pa ring naaalala niya si Ethan. Hindi na ito isang damdaming naguguluhan o umaasa, kundi isang alaala ng kabutihan na bumago sa kanya noon. Para kay Marian, si Ethan ay hindi lang bahagi ng kanyang nakaraan, kundi isa sa mga dahilan kung bakit mas tumatag ang kanyang pananampalataya. Isang araw, habang abala siya sa pagtuturo sa mga bata, lumapit ang isa sa mga madre, dala ang isang sulat. Sister Marian, wika nito, may liham po mula sa Maynila, galing sa Vergara Foundation. Tahimik niyang binuksan ang sobre at doon niya nabasa ang isang paanyaya. May bagong gusali na itatayo sa ilalim ng foundation at ipapangalan itong Bethany Center of Hope, isang lugar para sa mga batang may kapansanan. Ang nakalagay sa liham ay ganito, nais naming ipangalan ang proyekto sa iyo bilang paggalang sa inspirasyong ibinigay mo sa amin. Napaluha si Marian habang bunabasa iyon. Hindi niya inasahan na sa kabila ng mga taon ng pagkakahiwalay, naalala pa rin siya ni Ethan. Hindi bilang babaeng minahal niya noon, kundi bilang simbolo ng kabutihan na minsan ay pinagsaluhan nila. Makalipas ang ilang linggo, nagpunta si Marian sa Maynila para sa unang beses matapos ang mahabang panahon. Pagdating niya sa lungsod, labis siyang namangha sa laki ng pagbabago. Ang mga gusali ng foundation ay mas malalaki na at mas maayos. Nang dumating siya sa opisina ni Ethan, sinalubong siya ng sekretarya at agad siyang pinapasok. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Ethan na nakaupo sa mesa, bahagyang pumuti na ang buhok, ngunit pareho pa rin ang ngiti. Tumayo ito at sinalubong siya. Marian, mahinahong wika niya, salamat at dumating ka. Akala ko hindi mo tatanggapin ang imbitasyon. Hindi ko kayang tanggihan, sagot ni Marian, lalo na kung ito'y para sa mga batang nangangailangan. Umupo sila at nag-usap ng mahaba, parang mga lumang kaibigan na muling nagkita matapos ang mahabang panahon. Hindi ko makakalimutan ang mga itinuro mo noon, sabi ni Ethan. Ang foundation na ito, lahat ng ginagawa namin, ay bunga ng mga panahong nagtagpo ang landas natin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, abala pa rin ako sa mundong walang kaluluwa. Mumiti si Marian. At kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko rin natutunang ang pag-ibig ay hindi kailangang ikulong. Ang mga tao minsan dumarating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para ipaalala na kaya nating magmahal at magbago. Nang araw ng inaugurasyon ng Bethany Center, pareho silang nandoon. Sa harap ng maraming bisita, lumapit si Ethan sa entablado at nagsalita. Ang gusaling ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa lahat ng taong minsan nawala ng pag-asa. Nais kong ialay ito sa isang taong nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng kabutihan, kay Sister Marian.
Tumunog ang palakpakan ng lahat at sa gitna ng ingay, nakatitig lang si Marian sa kanya. May halong ngiti at luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa parangal, kundi dahil naramdaman niyang sa wakas. Pareho nilang natupad ang dahilan kung bakit sila pinagtagpo noon, upang maghatid ng kabutihan sa mas maraming tao. Matapos ang seremonya, naglatad silang dalawa sa paligid ng gusali. Ang mga bata ay naglalaro at ang mga magulang ay nakangiting nakamasid. Ito ang pangarap mo noon, hindi ba? Tanong ni Marian. Hindi lang pangarap, sagot ni Ethan. Ito ang dahilan kung bakit ako nabuhay muli. Bawat bata na matutulungan dito ay paalala ng mga panahong itinuro mo sa akin kung paano maniwala. Saglit silang natahimik. Marian, dagdag niya, maraming taon na ang lumipas, pero gusto kong malaman mo, kahit hindi tayo nagkatagpo sa paraang akala ko noon, ikaw pa rin ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko. Tumugon si Marian, mahinahon at may ngiti. At ikaw naman ang patunay na ang pag-ibig, kapag itinanim sa mabuting lupa, mamumunga ng kabutihan na hindi kailanman mawawala. Naglakad silang dalawa papunta sa maliit na kapilya ng gusali, at doon sabay silang nanalangin. Wala nang kailangan pang sabihin. Pareho nilang alam na ang mga puso nila ay payapa na. Pagkaraan ng ilang taon, si Ethan ay nagretiro sa trabaho at ipinasa ang pamumuno ng foundation sa mga bagong leader. Si Sister Marian naman ay itinalaga bilang superior ng kanilang kongregasyon, patuloy na ginagabayan ang mga bagong madre sa misyon ng paglilingkod. Sa huling liham na ipinadala ni Ethan sa kanya, nakasulat lamang, ang lahat ng ginawa ko ay alay sa Diyos. Pero nagsimula ito dahil sa isang madre na nagpakita sa akin kung paano magmahal ng may pananampalataya. Sa dulo ng kanilang kwento, walang tasal, walang mga pangakong romantiko, ngunit may pag-ibig na mas matibay pa sa panahon. Sa puso ni Ethan, alam niyang natagpuan niya ang uri ng pagmamahal na hindi kailangang hawakan upang maging totoo. At sa puso ni Marian, nanatiling buhay ang alaala ng lalaking minsang nagpaalala sa kanya na kahit sa gitna ng pananampalataya, may lugar pa rin para sa isang pag-ibig na payapa, malinis at walang hanggan.